Good evening to all of you. Let's continue sa atong pagtuon, mga kaigsunan, sa salvation. Naata sa salvation, nagpadayon ta sa pagtuon ani. And we need to be aware that as we begin to train ourselves for the message of salvation, daghan kaayong mga panghitabo sa kinabuhi nga dita kabantay ba to stop us from preparing. Mo na magbantay gyud ta, mga kaigsunan. Mo na gingon, guard your heart. Hello? Guard your heart. Kaya ang imong heart, mao na diha ang atakihonon sa yawa, because every decision you make, magikan gyud na sa imong kasing-kasing. Alright? So tonight, padayon ta sa salvation message. And the title of this message tonight is The Bridge to Life. The Bridge to Life. Familiar ba? Familiar? Ako sa bag-o pa ko nga Kristohanon, usan ni mga kaigsunan nga gipaningkamutan gyud nako kat-on. Unya ganahan kay ko nga inigsulwinig nako na ako'y empty page band paper ingon ana. Unya mag-drawing dayon ko. Unya pagkahuman ako ding ihatag niya. Mo na gi-practice gyud nako ang drawing para dili siya magkamuritsing ba. Unya suwatan sa mga verses ingon ana, unya pagkahuman akong ihatag niya. Ingon ana. So you can do that also. And sa pagsugod, mga igsoon, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this blessing that you have given to us to be a student of your words, O God, regarding salvation message. I commit to you your people, that as we listen to the message tonight, O Lord, ma-prepare ang among kasing-kasing sa pagbuhat sa imong buluhaton, Lord, nga walay kahadlok sa pag-share sa imong ebanghelyo ngadto sa nanginahanglan. And I pray that you will use me once again tonight to deliver your message, O God, with boldness and with power. And Lord, this is for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may take your seat, please. The bridge to life. So meaning, atong giyahan ang mga tao sa pagtabok gikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagkaiya sa Dios. Pagkapadulong sa impierno ngadto sa pagkapadulong sa langit. So this is very crucial kay dili tanan ganahan mo tabok. Are you listening? But we need to let them understand regarding to what the Bible says, kay mao gyud ni atong power, mga igsoon. Kung unsay gisulat sa Bible, mao'y atong tuhuan, kay maura gyud ni atong gitudlo. We do not add any other books. Amen? Wa gyud ta nagpuno og laing mga libro to prove that the Bible is true. Wala nay kinahanglan pang another book nga atong gamiton to prove that the Bible is true. The Bible itself, mga kaigsunan, is enough to defend the Bible. Ang pulong maura gyud mo depensa sa iyang kaugalingon, pulong, mga igsoon. Alright? So, upat kabutang atong isgutan kabahin sa Bridge to Life. And I want you to copy, to draw also. Hello? No? Pag-drawing good mo da para makatunan ninyo or take some photo to the PowerPoint. Picturein ninyo. Unya para di good mo kalimot. Number 1, mga igsoon, the man is separated from God. Man is separated from God. So, whether you like it or not, separated yun tas Ginoo. So, naunsa man na siya pagkaitabo, mga igsoon. Diara, ang lugar nga problema kayo para nato. Man and God is separated. Nabuwag sila. So, ang tao to adito, ang God, na diri nga bahin, unya, dili sila pwede magkuyog. So, sa dihang mamatay ang tao, buwag sa Ginoo, dako kay ng problema. So, ang atong misyon, mga kaigsunan, aning Bridge to Life, is to help the man get across padulong sa Ginoo. Mao ni atong goal sa dihang i-share nato ni nga message, atong tabangan ang usa ka tawo nga makapaniguro siya nga nakatabok na gyud siya ngadto sa lugar sa Ginoo samtang buhi pa siya. Alright? Samtang buhi pa siya. So, in Isaiah chapter 59 verse number 2, klaro kayo diri sa Bible, mga kaigsunan. Open your Bible to the book of Isaiah.
Nganong na-separate man ang usa ka tawo, unsa may hinungdan nganong na-separate ang tawo diha sa Ginoo? Ingon sa verse number 2, mga kaigsunan, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Klaro kayo ang Bible, mga igsoon. Now, nobody can deny nga naagyoy sala ang tao. Nobody can deny. Dili gyud pwede nga atong ipangulipas, mga igsoon, exempted ko ana. Ang sala, mga kaigsuonan, maoy nag-ali. Maoy nagpa-separate nato. So kinsa magtawhana nga makaingon nga wala ko'y sala. Tanan gyud. Ngano man, giingon sa Romans 3:23, balik-balik ta gyud nato kaabli, mga kaigsuonan. Ingon sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Dako kay ng problema, ha? Na because of sin, we are separated from God. So bisag unsaon natong paningkamot nga makaadto sa Ginoo ang usa ka tawo, bisag unsaon natong pagpaningkamot, di gyud ta kaabot didto because we come short of the glory of God. Whatever we do, we come short of the glory of God. Di kita pwede mo adto sa himaya sa Ginoo. And just try to think of it, mga kaigsunan, nga ang himaya sa Ginoo dili ta pwede makasud. So when death comes sa atong kinabuhi, asa man ta padung. Mo na ang uban, depende sa Ginoo, mao gini tubag kasagaran. Depende sa Ginoo, kung kaluyan sa Ginoo, ingon ana ba? Pero kung magbasa lang gyud kag Bible, kung makadungog lang gyud ang usa ka tawo sa dili pa siya moabot sa iyang kamatayon, kung makadungog lang gyud siya nga pwede da siyang makatabok samtang buhi pa siya. Pwede da niyang mapaniguro nga samtang buhi pa siya kay baw na siya asa siya padung. Nindot unta kayo. Amen? So sa Bridge to Life, dapat makahibaw ang tao nga separated siya sa Ginoo. And don't let yourself be separated before death comes. Ayaw sugot nga separated ka sa Ginoo nga hantod mo abot ang imong kamatayon. Ayaw gyud sugot gyud, kinahanglan mangita gyud kag paagi, and ang paagi di ara karon sa imong atumangan. Number 2 natong isgutan, sinner will be punished by eternal death. Dapat manigurog yung ka tungod ani. Because sinner will be punished by eternal death. Kanus ama na siya when you die. Sa dihang mamatay ka, no? Sa dihang mamatay ka, di ara ka diri padung. Wala kay mahimo tungod kay nahisulat na. And you cannot change that. You will be in hell. Hello? So, naningkamot ang usa ka tawo nga moadto sa Ginoo, pero ang iyang tanang paningkamot hagbong sa impierno kay dili niya kaya nga motabok, mga kaigsunan. In Romans chapter 6 verse number 23, gi-explain diri, mga kaigsunan, in Romans chapter 6 verse 23. Klaro kay explanation sa Bible. Nganong di man pwede tungod kay naatay gidala-dala nga sala, ug kaning sala ang mga kaigsunan inig atubang nato sa Ginoo ato ning pagabayran. Ingon sa Bible, for the wages of sin is death. For the wages of sin is death, and that death, it means eternal death, and that is hell. Tuad dito nato bayran ang atong sala, mauna kinahanglan ayaw gyud sugot nga samtang buhi pa ka, di nimo mapaniguro nga napasig-uli na ka sa Ginoo. Do not allow that you are still separated from God. Kinahanglan isiguro gyud nimo nga sigurado na gyud ko nga napasig-uli na gyud ko sa Ginoo. Dapat iyang paagi pud. Amen. So gipaybaluta diri, mga kaigsunan, nga you will be punished by eternal death when you die. Anytime you die, you will be punished by eternal death. Klaro kayo diri, na istorya diri, mga kaigsunan, ang atong Ginoong Jesucristo sa Luke chapter 16. Luke chapter 16. Nasa gihatag nga story about the rich man and Lazarus. So unsa may nahitabo sa kinabuhi sa rich man og ni Lazarus. 16:22 to 26. Ingon sa Bible, and it came to pass
that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. So, nangamatay silang duha. Unya, sa diyang buhi patong rich man, naglingaw-lingaw, og ayo sa iyang kinabuhi, kay dato kay siya, wala siya panahon maminaw sa pulong sa Ginoo, walay panahon nga musimba, walay panahon nga kanang muadto sa templo aron maghimaya sa Ginoo, way Ginoo ang iyang kinabuhi. Apan si Lazarus nga pobre, naay panahon maminaw sa pulong sa Ginoo. So sa nahitabo, namatay silang duha, nagbuwag ang ilang lugar. Ang dato tuwa gida didto sa impierno, apan si Lazarus tuwa gida ngadto sa kang Abraham's bosom. All right? In verse number 23, the Bible says, "And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom." Luuyan ni rich man. Di ba? Ingon ang Bible, and in hell, tuwa siya dito sa kanang impierno. Unya nakita niya si Lazarus afar off, tuwa sa kang Abraham's bosom. Unya siya mga kaigsunan, na siya sa torment. In verse number 24, "And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame." Grabe ang iyang pag-antos dito sa impierno. Laliman ka, usa ka taong nukahon sa iyang pagkaila. Iyang gihangyo, mga kaigsunan, nga sa panahon nga wa pa sila nangamatay, dili gani siya gusto mo tan-aw. Iya ganing ipaabog sa dihang muduol sa iyang lamisa. Giluod siya, pero tungod sa iyang gitorment na siya dito sa impierno, ang iyang gihangyo, si Lazarus panauga diri aron ang iyang tudlo. Wala lang yun nagingon ba aron magdag tubig. Aron ang iyang tudlo ilunoy sa tubig. Aron pabugnawan ang akong dila, kay I am tormented in this flame. So dako kay siyang problema, mga kaigsunan ni rich man. Unsay gingon ni Abraham, but Abraham said, "Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented." Ngano man? Because na-miss sa rich man ang pagpaniguro. Wala niya gitagaag higayon sa iyang kinabuhi nga mopos usa siya og iyang sabton ang iyang sitwasyon sa kinabuhi. Ngunit kapait kung adunahan ka sa kalibutan, unya wa jud kay panahon sa pulong sa Ginoo. Murang gingon sa Ginoo, "The harvest truly is plenteous," kay daghan kay pobre. But the laborers are few. Ngano man ang laborers, nangita pong kapinangabuhian kay kuan, nakigsabay sa mga pobre. Imbes imo tatong sulwi ningon, nagtapad na mong duha niya, puros mo pobre, kamot mo panginabuhi, diya, wa gyud ka katagad ato. Ngano man, parehas mo kanang kahimtang sa kinabuhi. Muna dapat imo nang isiparit ang imong kaugalingon. God, you are blessed by God. God has His own way for you to live in this world so that you could reach those poor people for the gospel. The harvest truly is plenteous. That is referring to the poor people. Pero wag gid pasagdi sa Ginoo unta ang mga adunahan. It is harder for them lang, hard lang. Ingon ang Bible, it is hard for them to enter into the kingdom of God because of their riches. But it doesn't mean that they cannot go to heaven. So, ba't kaning hitabua, mga kaigsunan, ang rich man, wag siya panahon maminaw sa pulong sa Ginoo. And that is why he went to hell when he died. Munod ako kayong problema, mga igsoon. In verse number 26, ingon si Abraham, "And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence." Dili pwede makatabok. Dako og daay bung-aw nga way tao nga sarang nga makatabok gikan sa impierno padulong sa langit. Ug ang tagalangit
dili sad pwede mo adto sa impierno kay iyang tabangan katong iyang loved ones nga nakita niya. Wala na. So meaning, kani nga story ni Christ, the decision should be done now. Samtang wala pa ka mamatay, samtang wala pa ka, dili pa ka mubayad sa imong utang nga mao ang sala, nga pagabayran nimong impierno, samtang wala pa na, pabayri na daan ni Kristo. Dapat mapasig-uli na ka sa Ginoo before you face death in your life. So that you will not experience the second death, which is the penalty of sin, which is hell. Are you listening? So, man is separated from God, and number 2, sinner will be punished by eternal death. So, unsa man na kadako nga warning mga kaigsunan dapat tagad pagtagad even sa mga Kristohanon. Magpatintal pa bata aning kabisi nato aning kalibutan na unya wa tay ingnon kabahin sa kaluwasan? Magpalingla ka sa imong tiyan nga nagkutoy. Unsa man na ka kadakong diferensya sa kalag-unya nga maglangoy-langoy ngadto sa linaw nga kalayo. Kumparaan ang pagkutoy-kutoy lang sa imong tiyan kay wa ka kapamahaw, wa ka kapaniudto, kabala ka, magsulwening ka karon, makapanihapon lagi ka. Paubos ragod sa panalangin sa Ginoo. Number 3, gipunan pa gyud ang problema. There is nothing we can do to avoid the punishment. There is nothing we can do to avoid the punishment. So di ara, mga kaigsuonan. Mao na atong sitwasyon, di ba? Ang tao, layo ra sa Ginoo. Dunay nakauwang nga silot, nga maong impierno, mga igsuon. So, unsa may gibuhat sa mga tao? Nangitag religion para mo secure sa ilang kaluwasan. Musakripisyo sila. Kung sa itudlo sa relihiyon, buhaton nila. Kung pakamangon sila, mukamang sila. Kaya yawat na lang maluwas. Kung pabaktason magtiniil, buhaton na nila sa Diyos kabuntagon. Ilan ang mathan mga kaigsunan para lang masecure nila ang ilang kaluwasan. Pero ang ending, wag gihapon ka paniguro. Nganuman, gisuwat na daan, come short of the glory of God. Bisag unsa pay buhaton nimo, you cannot do it by yourself. Kay come short na kadaan. Hello? Religion cannot help you to go to God. Sunod, baptism. Ang uban, abi nila, baptize na ko. Uy, dili na kaluwasan, nagtuo ka nga ang baptism kaluwasan. Daghan kayo mga tao nagtuo nga ang baptism maoy entry sa Christianity. Wrong. Mo na nga ang tudlo sa religion, mga kaigsunan, that is connected to the religion. Nagtudlo sila, pabunyagin na inyong anak, kay para maiya na sa Ginoo. Wrong nga teaching. Dili pasabot ang pagbabautismo, mao ang pagkaiya sa Ginoo. Kay wa nagitudlo sa Bible, mga kaigsunan, ang nagtudlo ana religion. Dili makaabot ngadto sa Ginoo. Sunod, good works. Panigkamot. Lagi kay come short lagi. What about the law, the 10 commandments? Wala pa'y nalangit tungod sa balaod. Tungod kay nagingon ang Biblia, mga kaigsunan, nga ang balaod mo'y pagpahibalo nga kita makasasala. Kay di gyud nato kaya gyud. We are going to go to hell because of that belief. Romans 10, 3-4. O sa may gigon sa Bible, to prove ani atong gisgutan mga igsoon. Ang tao na ningkamot in taon og pangitag paagi. Tanawa ha? Ang tao na ningkamot og pangitag paagi, unsaon nga maluwas siya. Sa iyang pagpaningkamot, nasyot sa kanal. Nasyot sa kanal. Tanawa, verse 3 and 4. The Bible says, for they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Ang balita sa imuha ay, ang makapatabok ra nato nga pagkamatarong, mao ang pagkamatarong ni Jesus. Ug iyan ang gipaambit nato pinaagi sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi. Mga igsoon, gipaambit ta sa Ginoo sa iyang pagkamatarong, buhan, when death comes sa atong kinabuhi, secured ta because of the righteousness of God.
Na, iyang gipaambit. Ang problema, ignorante ang mga tao kay nagsalig sa religion, nagsalig sa iyang kaugalingon, o daghan pa kayong gisaligan niya sa iyang kinabuhi, wala siya naminaw sa pamaagi sa Ginoo. So nag-establish siya sa iyang kaugalingon nga righteousness. Unsay nahitabo sa pag-establish niya? Wala siya ni submit ngadto sa righteousness sa Ginoo. Ignorant. Amen. Ignorant. O karon, kung ikaw pananglitan dili pa kaluwas, kung di ka maminaw sa Ginoo sa iyang paagi, nagpabilin ka sa imong pagka-ignorante. And your ignorance is not an excuse. When you die, di ka makaingon sa Ginoo, Lord, ignorante ko na mga butanga. Your ignorance is not an excuse. Dili pwede pabalikon ka sa Ginoo sa kalibutan aron mabuhi kag balik para dawaton ang kaluwasan. When you die, that's the end of it. In verse number 4, the Bible says, "For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth." Christ is the end of the law. O karon naningkamot ang tao, 10 commandments lagi kay mo nagitudlo sa religion. 10 commandments buhatan lang gyud ninyo ang napulo kasugo para masiguro ninyo wag gyud makabuhat ana nganuman sa dihang ni ani si Kristo sa kalibutan, he is the end of the law. Laro kayo. So dili na pwede nato basihan ang napulo kasugo para sa kapaniguruhan sa atong kaluwasan. Amen? So, unsa may reason nga nung gi-end ni Christ? For righteousness. To everyone that believeth. Tuhuan ra nato si Kristo. Ang iyang righteousness maambit nato. Og maunay makapaniguro nato. Ngay gabot sa kamatayon, malangit ang atong kalag. Now, let's go back to Luke chapter 16. Luke chapter 16, atong tiwason ni si Lazarus ug si rich man, unsay nahitabo. 27 to 31. Ingon sa Bible mga kaigsunan, then he said, si rich man nitubag kang Abraham kay di naman makatabok, di naman makabalhin. Siya di naman kaadto sa langit, si Lazarus di naman kaadto sa impierno para pabugnawan ang iyang dila sa tubig sa tudlo ni Lazarus. Di naman pwede. So, unsay request ni rich man in verse number 27, then he said, "I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house." Di day siya kaanhi diri, kanang patuan na lang siya dito sa balay sa akong igsuon, sa akong kapamilyahan, patuan na lang siya dito kay tinuod ay ning impierno, wag yun sila kalibutan tinuod ay ni. Kadakong problema, kung adto na ka sa impierno makarealize, unya sa diyang buhi pa ka, believe kay sila nimo. Kay dato kay ka, ang imong lifestyle, ilang gisunod, ang imuhang success mo ilang gisunod. Unya, padulong di ito sa impierno. Mao na nga naghangyo si rich man, padtuan lang to para mawarningan sila. Unsay gisulti sa 28. Ingon tanawa, unsay iyang gingon, "For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment." Kay bawag yun siya nga, ginayahat siya sa iyang mga loved ones. Kamong mga dato karon, kamoy gisaligan sa inyong loved ones, unya ikaw wa ka nakasiguro sa imong kaluwasan, you are bringing them with you to hell. Bisag patay na ka, you are bringing them with you to hell because of your life. Bisan Kristohanon, unya wala napakita nimo sa imong igsuon, sa imong kahigalaan ang kalahian sa pagkaluwas. You are bringing them to hell. Bisag unsaon pa na nimo sila og tudlo sa pulong sa Ginoo, but even the church you cannot represent for them. Dili nimo pwede ingnon nga pasensya ka ha, kanang ang Ginoo gyud akong pilion. I gave up my family, but praise the Lord, they got saved somewhere else. And now my brother is with us. That's a miracle.
Milagro yun as Ginoo mga kaigsuonan. So, mo na nahitabo, samtang buhi pa ta, tumano na to ang giingon si Ginoo. Ningon ang Ginoo nga, gusto nimong maluwas ang imong loved ones, ihatag imong kinabuhi. Ako'y bahala nila. You are not accepted sa imong kagwalingong pamilya. Gisulti na nadaan sa Bible. Amen? So, ang hangyo ni rich man, gitugutan ba? 29. Abraham saith unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Naanay gawali dito sa pulong sa Dios. Dapat dito sila maminaw. Unsa may tubag ni rich man, and he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Kuya, wag reasoning, oy. Kung naagi, tinuod nga, namatay na ba, unya, nabuhi og balik, unya, ingnon sila nga, uy, pait ka diri, pait ka dito sa impierno, tuwa dito inyong kaliwat, tuwa dito si Kuan, tuwa dito si rich man, wa may gibutangan diri, tuwa dito inyong hanggi, yahat, tuwa sa impierno, ako, si Lazaro, kailan mo na ako, tuwa ako sa langit. Mo yang gustong mahitabo. Ang say tubag ni Abraham sa iyang request, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Di na ko pwede i-grant imong request. Kay kung dili sila maminaw sa nagbuwali sa pulong sa Ginoo, neither maminaw sila nga panaugon nako sila sa rugikan sa iyahang kamatayon. Buhion na kong balik. Dili pwede. Kaya nga naman, sa tinuod lang, managan yun ang mga tao, makakita sa namatay na. Are you listening? Wani usahay kaning naanas kasakit ba, pataka na lang og request. Amen? Muna ay jog, huwata, ay pangitag paagi sa imong kaugalingong kaluwasan. So what shall we do? You need to believe in this. Number 4. Only Jesus paid the penalty of our sins. Only Jesus. Our sins needs to be paid. Kay ang bayad sa sala, kamatayon. And it needs to be paid. It's either you will pay it or Jesus will pay it for you. And only Jesus can. Para nato. Nobody else could pay the penalty of someone else. I cannot pay the penalty of my son. Kung ang akong anak dili siya modawat sa Ginoo, wag gyud koy mahimo og hangyo ngadto sa Ginoo nga Lord, siya ro tigpiano intaw na sa among simbahan. Kaluoy intaw na. Kung di ni maniguro, impierno ni. I cannot ask the Lord for His salvation. He needs to ask God for His salvation. And so, kamo. Dili pwede mga igsoon nga madas kahig. Why das kahig ani? Individual ni ang kaluwasan. Ay kung gingna nga sa diyang na anak ka nadas kahig imong igsoong ang imong manghod. Di oy, kinanglan maghuwat siya siyang turno. Kinanglan i-anak po siya. Wagi ko kikitag kaluhan nagdungan o gawa silang magsunod yun na. Dili pwede mga kaigsoon nga dungan. Muna kita, kinanglan atong hunaw-naon, kinsaray makabayad sa atong problema. Only Jesus. So, diara. Let's go back to the drawing. So, man and God is separated. Naay nag-uwang mga kaigsunan, the penalty of our sins. Now, in Romans chapter 5, 7 to 9, klaro kay diri mga igsoon. Unsay gisulti sa Romans 5, 7 to 9, dara ang solusyon nga gihatag sa Ginoo. Ingos Bible, for scarcely for a righteous man will one die. Yet, peradventure for a good man some would even dare to die. Lisod kaayo na mahitabo nga naay mo sakripisyo para nato. Ingon na Bible, for the wages of sin is death. So, who is willing to die for our sins? And the answer is no one. Kay bisan naa pay willing, inig-scrutinize sa iyang kinabuhi, perfect ba siya?
Walay perfect. So bisan naa pay willing, nga ningon ang Bible wala, kung naa, hagbong sa qualification. Hagbong. Because only Jesus is qualified, mga igsoon. Others are disqualified. In verse number 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, praise the Lord, Christ died for us. Amen. Christ died for us. Iyan ang gibayaran. Iyan ang gihatag ang iyang kinabuhi para kita makaangkon na kaluwasan. In verse number 9, the Bible says, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. We shall be saved from wrath through Him. Now, magisgot ta mga kaigsunan og kanang makasasala. Uy, naanamay ni angkon nga siya hari-hari sa sala. Kinsa ganito? Apostle Paul. So atong paminawon si Apostle Paul mga kaigsunan sa 1 Corinthians chapter 15. Ang hari-hari sa tanang makasasala, matud pa niya. Tanawag unsa na iyang mensahe sa dihang siya nakadawat sa kaluwasan. Ingon sa verse number 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So, ang requirements rin yun, ani, ang imong pagtuo sa pagdawat sa kaluwasan, tinuod nga pagtuo. So, kanang ang pagtuo, ma-acquire nato from listening to the Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So kanang pagtuo ang gikinahanglan. In verse number 3, the Bible says, for I delivered unto you first of all that which I also received. Iyang gidawat usab. Sa ito ba si Apostle Paul, before niya gi-receive si Christ, kontra siya sa cross. Kontra siya sa nagwali sa ngalan ni Kristo. Kontra siya sa kaluwasan, mga kaigsunan nga grasya. Naa siya sa religion. Amen? Pero sa dihang naluwas na siya, ingon siya, kaning akong giwali ninyo, ako po ding gidawat, how that Christ died for our sins according to the Scripture. That's number 1 of the gospel. Jesus Christ died. Verse number 4, and that He was buried, ikaduha sa gospel. He was buried, and that He rose again, ikatulo sa gospel. He rose again the third day, according to the Scriptures. Ug maora na ang pamaagi sa kaluwasan. Tuhuan nato nga si Jesus naghatag siyang kinabuhi. Nagpakamatay siya sa cross, wala naghikog ha. Naghatag siya sa iyang kinabuhi dito sa cross, namatay siya, and then gilubong siya, and then namanhaw siya, the gospel that can save you and me. Nga mauna nga pwede na natong mapaniguro tungod kay gibuhat naman ni Kristo. Muna ayaw jug huwat sa imong kamatayon before nimo i-accept si Christ. Dapat ang usa ka tawo samtang buhi pa siya, maniguro na siya sa iyang kaluwasan. Kay moabot gyud ang panahon nga mamatay ta mga kaigsunan. Moabot ang panahon nga kuhaon na ta ang atong hinuwaman nga kinabuhi, bawion as Ginoo. Dera dakong problema. Napaniguro ba nimo o wala? Karon na nimo dapat ipaniguro. Kay igabot sa imong kamatayon, mao nay mahitabo. Malangit ka kung luwas ka. You will be able to go to God's kingdom when you die. When you die, you will be with the Lord. Pero kung magpabilin ka, nga dili sigurado, magpabilin ka nga ang imong padulngan, impierno. Kay kanang ambot, impierno ang address ana, bisag tanaw pa nimo sa GPS. GPS sa Bible, tanawa. Ang ambot diha, ignorance is hell. Mga igsoon. So that is the bridge to life. And hoping that we could lead someone how to go to heaven. Everybody, tanan gyud makasasala. There is no one in this world that can say, I have no sin. Tanan makasasala. Pero ang nakanindot, gibayran ni Kristo ang atong sala.
He is our bridge to life. Amen? O gitawag na karon the gospel. And that is the very message that we need to practice. That is the very message that we need to internalize. That is the very message that people needs to hear. Dili kay sige na tugtudlo sila pag binutan mo, pag mapapasinsyahon mo. Unsa may ikalabutan ana padung sa langit. We need to preach the gospel of the Lord. And the gospel of the Lord is surrendering ourself to the Lord and accepting His righteousness. Diha pa ka magbantay sa imong mga lakaw uban sa Ginoo. Diha pa makita nimo ang kausaban after ilubong ka diha sa tubig bautismo, kay luwas na ka, diha pa nimo matagamtaman ang kausaban, diha nimo ma-experience ang righteousness of God. But this time, make sure nga nakatabok na ka. Make sure nga nakatabok na ka sa bridge. Now, are you sure na nakatabok na ka sa bridge? Nadawat na ba nimo ang gibuhat ni Christ, the gospel, mga kaigsunan, ingon si Apostle Paul, that I also receive? Karon akong gitudlo ninyo, na kinahanglan inyo pong dawaton. So I hope that you learned something sa ato ang lesson karon. Are you ready to share this? Practice, mga kaigsunan? Taas gyud. But if you know the story of the rich man and Lazarus, why problema? You know? Unya ayaw na, kung pwede, ayaw na ninyo ugpon ipa og mga uban-uban diha. Go directly to the message. No? Una, ang tao, review gamay. Una, ang tao unsa? Na-separate sa Ginoo, separated from God. So, problema na. Ganong problema man? Tungod sa number 2. Kay ipanish ta tungod sa atong sala. Na-separated ta tungod sa sala, ug tungod sa sala, ipanish ta. One day. Ikatulo, wala tay mahimo bisag unsa para sulbano ning atong problema to avoid the penalty. Wala. No, walay under the table, mga igsoon, kaya sa table sunog. Walay under the table. And number 4, you need to believe that only Jesus can pay the penalty of our sins. Absuelto, tabok dayon. Ikahumas kamatayon, balhin na dayon ka, dito ang imong kalag. Dili ang lawas may muadto sa langit, kabantay mo. Niputi siya pag-abot na dito kay ghost naman. Ang espiritu na lang may makaadto sa langit. Okay? So, ato ning i-share sa matag usa. But before that, let's all bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message of the bridge to life. Lord, I pray that you will bless your people to remember that message. And as they practice tonight, Lord, please bless them with courage. Nga dili sila mahadlok, Lord, kay kung mahadlok sila, diri pa lang sa practice, mas mahadlok yun sila dito sa gawa sa actual nga pag-share. So please, Lord, allow them to be brave enough to share this gospel, O God, the way it is presented, the bridge to life. Thank you, Lord, and I pray that you will help each and every one, Lord, para sa imong himaya, to prepare them for the real presentation ngadto sa nanginahanglan sa kaluwasan. Thank you, Lord, and we give you all the glory and the honor tonight in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Could it be that up in heaven God is sitting on His throne, anticipating another sinner will soon become His own? Years of wasted living and years of toil and strife are just about to be over as He receives the gift of life. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, He's received my son. All heavens rejoice.
That's the value of one. The Holy Spirit has been working to soften up their hearts. All he needs is a willing servant who will simply do his part. Can you imagine up in heaven the joy that will be that day, as a sinner bows his head to pray, and you hear the Father say, go sound the horn, strike up the choir, a sinner is saved, saved from the fire, no more in darkness, he's received my song, all heaven's rejoicing, that's the value of one. Start construction on his mansion, there on Hallelujah Street. He doesn't know yet that it's waiting, as the Savior he will meet. Go sound the horn, strike up the choir, a sinner is saved, saved from the fire, no more in darkness, he's received my song, all heaven's rejoicing, that's the value of one. All heaven's rejoicing, that's the value of